Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. Yan mga ka-review natin at ngayon nga po, no, ito, kapapasok lang, grabe, President BBM lang nakakagawa nito. China na sampulan na. Yan, Gibo Anyo Bronner umaksyon na. Yan mga ka-review natin patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron man po, no. Mula po kay Siler News TV. Alright, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Siler News TV. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin, eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Matindi na po ang nangyayari at dapat palakasin ng intelligence community, ng PNP at ng militar at ng National Security Council or tinatawag nating intelligence community ng buong gobyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi yung tinatawag nating espiya at pro-China, okay? Matindi po ito eh. Hindi naman sa as in matindi naman sila ganun karami. Kaya lang po talagang nagkakalat sila ng mga maling impormasyon at saka baka nga espiya na sila, hindi na ho sila negosyo ang galaw, hindi na ho paglilingkod sa bayan, baka espiya na nga sila. Sila na po yung mga nagiging asset ng China dito sa Pilipinas. Kasi po yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, hindi po biro yan. Hindi po ganong kadali yun. Binabaliwala lang ng iba at sarado ang isip siguro. Ayaw magising, ayaw manindigan, pero yan po ay tinuturing na threat sa national security. Pagka ang status ay threat sa national security, massive na po dyan ang pagkalap ng information, kasama na dyan sino ang kakampi at sino hindi, sino may pagkatraidor at sino may loyalty sa Pilipinas at sa Pilipino, sino ang mga ginagamit ng kalaban. Kaya nga po yung mga espiya, kasi sunod-sunod po nakakahuli na ang ating mga autoridad, especially ang PNP. Nabalitaan ba nyo? Yung dalawang Chinese national under investigation ngayon. Di umano kidnapping, kung ano, pero mas malalim eh. Mukhang espiya na nga po. Kaya yung pagtatayo ng mga project, pagkuha ng kontrata ng Chinese company o related sa Chinese government ay talaga hong dino-double check na mabuti ngayon ng gobyerno. Kasi nung mga nakaraang gobyerno, na-spoiled sila. Lahat ng gusto nila na ipagkakaloob sa kanila. Kahit nga walang visa, kahit nga anumang trabaho dito, nagkukunwari nagtatrabaho pero hindi tayo sigurado. Mukhang espiya na nga sila. Hindi ko nila lahat. Yun na lang pong operasyon ng Pogo. Yung kunwari sugal, under ng PAGCOR, na binigyan din ng PAGCOR at ng Office of the President ng legal na pagpunta rito ng maraming mga Chinese national. Wala nga mga visa. Hindi nga marunong lahat, walang alam. Pero di umano Pogo ang operation. So nakakaduda, hindi na rin ho. Dahil na-involve siya, di ba? Dati prostitution, drugs, kidnapping, lahat ng illegal na-involve sila. Dahil nga nakonsinti ng nakaraang administration, lahat pinapasok. Lahat ng gusto ng China, Chinese company, Chinese government, na gusto rito sa Pilipinas ay nakapasok noong nakaraang administration. Kasi nga, kinaibigan, inabuso naman tayo. So ngayon, nadidiscover na dahan-dahan ang ating intelligence community na posible na yung mga issue ng prostitution, illegal drugs, kidnapping at iba pa ay dahil sa mga illegal na pumasok na Chinese national dito sa Pilipinas. Not only here in Metro Manila, pati po sa mga probinsya. Kunwari mining, kunwari infrastructure project, pati ho yung reclamation project. So tama po yan, no, mga ka-review natin. Dapat bong pagtibayin pa ng intelligence community, mga ka-review natin, itong kanilang pagbabantay, no, dito sa mga Chinese
mga Chinese na walang mga, di ba? Mayroon man o walang permiso na makapasok dito sa Pilipinas, talagang hindi na po dapat natin pagkatiwalaan itong mga Chekwa, mga karibyo natin, sapagkat, di ba? Baka, tama yung sabi kanina, baka sila mismo, no, ang maging spy natin dito sa ating gobyerno, mga karibyo natin. So, napakahirap nga naman nun, mga karibyo natin, kung, di ba, meron tayong mga alagang ahas dito sa ating gobyerno. Siyempre, mga karibyo natin, importante pa rin yung impormasyon, no? Importante pa rin yung impormasyon sa mga ganitong labanan, mga karibyo natin, di ba? Mas marami kang impormasyon na hawak, mas malaki yung chance mong manalo sa labanan ito, mga karibyo natin. Lalo na dito sa West Philippines, mga karibyo natin. At dapat nga po talaga natin, di ba, palayasin na lang siguro natin itong mga Chekwa dito sa Pilipinas para sigurado tayong walang spy dito sa ating bansa, no, mga karibyo natin. Kasi kahit mismo sa ating, di ba, kahit sa ating mismong mga kababayan, mayroon din talagang kumakampi dito sa mga Chekwang ito, mga karibyo natin, which is na magdududa ka kung spy ba sila ng China. Kasi mga pro-China, di ba, mga karibyo natin, spy ba sila ng China or ano, di ba? O magdududa ka rin, di ba? Ano sa palagay nyo? Palayasin na lang ba itong mga Chekwang ito, mga karibyo natin dito sa ating bansa? Para, di ba? Pure. Di ba? Pure ang ating bansa na wala talagang ahas na tutuklaw sa bandang huli. No? Or pag pumunta tayo sa kagubatan, mga karibyo natin, walang ahas na tutuklaw sa atin. No? Di ba kaya nga pinatigil yan ni Pangulong Marcos? Kasi yung talagang nakakaduda, yung mga empleyado dyan, mga nagtatrabaho dyan, hindi pa ko tapos nga ang investigasyon dyan. Gaano ba karami ang mga Chinese nagtatago dyan sa mga barkong nandyan sa may Manila Bay na involved sa reclamation? Espiya ang dating. Baka nag-i-espiya na sila. At ang matindi rito, yung kinakasapakat or kanilang ginagamit ay yung mga Pilipino pro-China. Kaya ingat po tayo. Kaya ko ito tinatalakay kasi kasama ito sa obligasyon ng gobyerno. Pag ang gobyerno kasi gumalaw, lahat yan. Security, pagkalap ng intelligence report, counterintelligence, investigasyon, lahat. So, kaya ko ito pinag-uusapan, tayong mga Pilipino, lalo na po yung may mga paninindigan at malasakit sa ating bayan. Malaki po ang maitutulong natin sa ating gobyerno at mga otoridad, lalo na ang intelligence community. Police, military o naman. Kasi pwede ito yung pamamaraan na pwede kayo So yan, mga karibyo natin, na banggit po kanina, di ba? Yung about sa Pogo, mga karibyo natin, no? Naisip ko lang si SOG Boying Rimulya, mga karibyo natin, di ba? Kasi di ba nung pumutok ang balitang yan, nung ni-raid yung ng PNP, mga karibyo natin, yung Pogo, di ba? Bigla na lang pong ipinagtanggol ni SOG Boying Rimulya itong mga Pogo employee na wala na mga palang permit dito para magtrabaho dito po sa Pilipinas. At ito pa pong nakakapagtaka, di ba? Ang Department of ano ba ito? Yung hawak rin ng DOJ, mga karibyo natin, Immigration, di ba? Department of Immigration, mga karibyo natin, tama ba? Oh, di ba? Hawak din po ng DOJ, mga karibyo natin. Bakit po nakakalusot, di ba? So konektado po, mga karibyo natin. Kung ganun, talagang may kinalaman ng DOJ dito. Di ba? Kasi bakit nila pinayagan na makalusot itong mga walang permit na mga Chekwa, mga karibyo dito natin dito sa Pilipinas? Yeah? Bakit nila pinapasok dito sa Pilipinas itong mga Chekwa, mga karibyo natin na hindi pala kompleto ang dokumento para makapagtrabaho dito sa Pilipinas? Nice something, ha? Hindi ko naman sinasabing si SOG Boying Rimulya, pero nasa department niya po. Ang Department of Immigration, mga karibyo natin. Hawak niya po, no? Pati ang DOJ. Nabigla niyang, di ba? Nung pumutok yung balita, mga karibyo natin, bigla po niyang pinagtanggol, no? Yung mga Pogo employer, mga karibyo, or Pogo worker, mga karibyo natin, na mga Chinese,
na mga walang permit. Nako po, magdududa ka rin talaga, pero wala tayong, 'di ba, sapat na ebidensya para, 'di ba, sabihin na siya nga talaga. Pero ano sa palagay niyo mga karibyo natin, ha? Kaya lang pong tatanungin ko kasi di naman tayo taga-gobyerno. Opinion lang ito mga karibyo natin. Ano po ang inyong opinion, na may kinalaman ba kaya si Soji Boyeng Rimulya sa pagpasok ng mga Chinese? No? Kasi lalo na yung mga nagtatrabaho dyan sa mga pugo mga karibyo natin. Makatulong sa gobyerno dito sa ganitong sitwasyon kasi nga threat sa national security itong ginagawa ng China sa pang-aagaw sa West Philippines. Ngayon po grabe na. Mga barko na hong pandigma yung nagigirian kahapon hinaras na naman yung ating Philippine Navy. Barko na yan So hindi na ho Coast Guard to Coast Guard. Ngayon, ang may tutulong natin ito, kung sakali po meron kayong nakita na grupo o individual o kung anuman nakakaiba ang galaw, kapitbahay nyo, kasama nyo sa trabaho, kunwari nagtatrabaho, pero ang galaw ay para bang naghahanap ng impormasyon, yung mga alam naman, mararamdaman naman nyo body language ng inyong kakilala o kasama sa trabaho o kapitbahay. Pag ang galaw nito mararamdaman mo yan na pro-China, tapos parang galit pa sa Pilipinas samantalang nandito, iniinsulto ang mga Pilipino, iniinsulto ang Pilipinas, walang respeto sa ating batas at sa gobyerno. Yan indikasyon yan. Kalaban yan. So yan mga karibyo natin, isa lang po ang gustong sabihin dito ni Sir Mike Abe mga karibyo natin. Para po sa akin, ang ibig sabihin po niyan, magkaisa po tayo. Nalabanan po itong mga Chekwa mga karibyo natin, dito sa ating bansa na nagbibigay ng impormasyon doon sa kanilang bansa, patungkol po dito sa ating bansa rin, tawag nga po ay spy. So mga karibyo natin, payag po ba kayo na, di ba, paalisin na lang para sigurado, para salang-sala talaga itong ating bansa. Paalisin ang mga Chekwa dito sa ating bansa. Nako, mahirap din ito kasi maraming mga Chekwa na Pilipino talaga yung puso rin, Pero hindi rin natin alam sa bandang huli mga karibyo natin kasi may ugali po ang mga in-check mga karibyo natin na nagtutulungan po sila sa lahat ng bagay, di ba? Di ba? Kaya nga sila lumayaman ni mga karibyo natin kasi, di ba, nagtutulong-tulong sila sa kanilang negosyo. Yan mga karibyo natin. Isa po yan sa dapat nating bantayan, mga karibyo natin, na yung mga espiya. Yan nga po, dito sa ating bansa mga karibyo natin kasi hindi po natin alam. Baka nasa gobyerno ng mga ito mga karibyo natin, May mga Chinese ba na nakapwesto ngayon sa ating gobyerno, mga karibyo natin? Dapat nating bususiin kung sino-sino po itong mga nasa gobyerno, mga karibyo natin, ng mga Chinese. Baka isang araw, mga karibyo natin, nagulat na lang tayo. May mga wala ng Pilipinas, mga karibyo. Baka isang araw, paggising natin, wala na tayo. Ba? Alright, mga karibyo natin. Huwag pong kalimutan mag-subscribe kay Sailor News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan mga ka-review, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. Yan mga ka-review natin, pa-like and share na rin po. Maraming salamat po.